Eksklusibo, tahimik ang studio matapos ang komento ni Ann, lumikha ng tensyon sa Showtime. Isa sa mga inaabangang episode ng Showtime ngayong 2025 ay nagiging usap-usapan, hindi dahil sa kasiyahan kundi dahil sa tila hindi inaasahang tensyon sa pagitan ni Ann Cortez at Vice Ganda. Habang binabati nila ang tambalang Kim Pao, Kim Chiu at Paolo Avellino, nagsimula ang lahat sa gitna ng masiglang pagbati para sa tagumpay ng Kim Pao tandem sa pelikula. Nilang sumasabog ngayon sa takilya habang masigla ang lahat ng host, mapapansin na tila may kakaibang energy sa pagitan ni Ann at Vice. Sa gitna ng mga tawa biglang sumisingit si Ann ng isang komento na naging dahilan na pananandali ang katahimikan sa buong studio. Bagamat hindi malinaw ang buong linya na sinabi ni Ann dahil sa sabayang sigawan ng audience, narinig ang mga salitang "edi ikaw na nga, alam mo naman kung bakit siya nandyan, diba?" Sabay sulyap kay Vice. Mabilis ang naging transition ng camera sa audience, ngunit hindi nakaligtas sa mga matatalas na mata ng netizens. Makikita rin sa reaksyon ni Vice na tila nabigla siya, ngunit agad itong binawi sa pamamagitan ng tawa at isang malakas na "char lang yun, huwag kayong magalit." Ngunit para sa ilang fans may halong katotohanan ang mga salitang iyon. Mula roon nagsimula ang sari-saring espekulasyon online na may alitan ba sa pagitan ng dalawang co-host. May kinalaman ba ito sa personal na opinion tungkol sa Kim Pao? Sa Twitter, #AnnAtVice, nagsimulang mag-trend kasabay ng #KimPaoPanalo. May mga netizens na nagsasabing may matagal nang hindi pagkakaintindihan sa likod ng kamera na ngayon lang dahan-dahang lumilitaw. May iba namang nagsasabi na ito ay bahagi lamang ng scripted banter ng show. Sa panig ng mga Kim Pao fans, iba ang epekto ng pangyayari. Para sa kanila naging awkward ang moment na iyon na dapat sana ay selebrasyon ng tagumpay. Ang ilan ay humiling ng klarifikasyon mula sa show, habang iba naman ay pinagtatanggol siyan. Sinasabing baka ito ay isang inside joke na hindi lang agad naintindihan ng publiko. Wala pang pahayag mula sa mga host o sa production ng Showtime o It's Showtime, ngunit sa dami ng mga clips na kumakalat sa social media, lalong tumitindi ang kuryosidad ng netizens. Ayon sa isang malapit na show, sana naman sila ay asaran, pero minsan naman ay may salitang kahit biro lang, pwedeng may masaktan, lalo na kapag live. Ang pangyayari ay muling nagpapaalala sa atin na kahit sa mga show na puno-puno ng saya at tawanan, may mga sandaling tunay na emosyon ay hindi naiitago, at ito ang mas nakakaintriga para sa mga manonood. Sa ngayon, ang fans ay nananatiling nakaabang sa mga susunod na episodes ng Showtime. Umaasang mas magiging malinaw ang lahat. Totoo bang may namumuong tensyon o isa lamang itong simpleng joke na nami-misinterpret? Ang isang bagay lang ang tiyak kapag may sinasabi si Ann tungkol ang lahat para makinig. At sa kabilang banda, sa likod ng tagumpay ng Kim Pao movie, may mga tensyon na hindi nakita sa camera. Ang totoong kwento ay hindi scripted at hindi para sa lahat ang katotohanan. Sa harap ng camera, perpekto ang tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Kilig, chemistry at walang kapantay na koneksyon na tumatak sa puso ng mga manonood at fans or netizens. Sa likod naman ng bawat eksena ng Kim Pao movie, tanging ngiti at saya ang ipinapakita, ngunit ayon sa mga mataong malalapit sa produksyon, may ibang kwento sa likod ng lenti. Isang kwento ng tensyon, emosyon at mga bagay na hindi kailanman na ipakita sa publiko. Hindi maikakailan na naging matagumpay ang Kim Pao movie. Pinilahan ito sa mga sinihan, nagtrending sa social media at umanin na papuri mula sa mga kritiko sa buong mundo. Ngunit kasabay ng pagtaas ng kita ng pelikula ay may usap-usapan na tila lumalalim ang personal na relasyon ni Kim at Paolo, hindi lang sa harap ng kamera kundi pati na sa totoong buhay o sa tunay na buhay. Ayon sa isang insider, habang sweet sa harap ng kamera, may mga pagkakataon sa seat na tila lumalayo si Kim at Paolo sa isa't isa. Hindi ito dahil sa away, kundi tila dahil sa isang bagay na hindi nila basta-basta maipaliwanag o maamin sa isa't isa. Minsan sa pagitan ng take, bigla na lang silang tatahimik. May tensyon pero hindi mo masabing galit. Parang may bigat na hindi pa nailalabas. Ayon sa source, dagdag pa ng ibang saksi, si Paolo ay sobrang hands-on sa proyekto, hindi lang bilang aktor kundi bilang nagmamalasakit kay Kim. Pinag-aralan pa raw nito ang mga gustong gawin ni Kim, pati na ang mga ayaw niya para mas mapaayos ang working dynamic nila. Pero may ilan ang nagsasabing baka higit pa sa professionalismo ang intensyon ni Paolo. Hindi mo gagawin yan kung trabaho lang ang tingin mo sa isang tao. Pahayag ng style sa set, may mga galaw si Paolo na halatang higit pa sa kaibigan. Pero ang tanong, pareho ba sila ng nararamdaman?
Habang nagkakagulo ang fans sa kilig ng Kim Pao tandem, ang ibang malalapit sa kanila ay nag-aalala. Baka raw hindi pa handa si Kim sa isang seryosong commitment matapos ang mga pinagdaan ng heartbreak, at kahit si Paolo ay tila may sariling iniinda sa likod ng kanyang mga ngiti. Bukod sa personal na tensyon, may mga usap-usapan din tungkol sa creative disagreements sa likod ng production. May mga eksena pa ulit-ulit kinukunan dahil hindi nagkakasundo ang director at ang cast sa emosyon na dapat ipakita. Ayon sa isang staff, may isang eksena na dapat magyakapan sila pero parang may hesitation, parang may pinipigil. Sa kabila ng lahat ng ito, walang direktang kompormasyon mula kina Kim at Paolo. Patuloy ang kanilang pagpo-post ng mga sweet at behind the scenes moments, pero para sa mga nakakaalam ang tunay na kwento, alam nila na hindi iyon ang buong larawan. Hindi lahat ng tagumpay ay kasing kinis ng nakikita sa labas. Sa kaso ng Kim Pao movie, ang tunay na kwento ay masalimuot, puno ng emosyon at hindi scripted. Isa itong paalala na ang mundo ng showbiz ay puno ng ilusyon at sa likod ng bawat ngiti maaaring may tensyon na hindi kailanman ibinunyag. Hanggang kailan nila kayang itago ang katotohanan, at kung sakaling lumabas ito, handa ba ang mga fans na tanggapin ang masalimuot na realidad sa likod ng paboritong tambalan? At sa kabilang balita, kakalabas lang ni Kim Pao na isang solidong insight sa relasyon sa edisyong ito ng How to Love Love. Ang pag-ibig ay maaaring ang pinakasimpleng bagay sa mundo o ang pinakakomplikadong puzzle na susubukan mong lutasin sa kanilang paparating na pelikulang My Love Will Make You Disappear. Dinadala tayo ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa matamis at mapait na bahagi ng romansa, at habang nagbibilayong tayo sa premiere ng kanilang inaabangan na rom-com na handog naging totoo si Kim at Paolo tungkol sa how to's ng pag-ibig, kung paano magsasorry, kung paano magpakita ng tiwala at lahat ng nasa pagitan. Isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng anumang relasyon ay ang paghingi ng tawad, lalo na kapag ang pagmamataas ay humahadlang. Kaya paano ka magsasorry pagkatapos ng away? Para kay Kim, hindi ito palaging kailangang maging isang engranding kilos. Minsan sapat na ang simpleng sorry, but as Paulos points out, it needs to be sincere. Kailangan tanggap mo rin ang pagkakamali mo pag nagsasorry ka, he explains. Gayon din sa pagpapakita ng tiwala sa isang relasyon. Ito ay dapat na simple, ngunit ito ay nagiging komplikado kapag ang ilang mga kadahilanan ay dumadating sa play. Para kay Kim, ang isang pangunahing ngunit makabuluhang pagkilos ay ang hindi kailanman pagsilip sa telepono ng iyong kapareha. She believes that some things must still remain personal, even in a romantic relationship. Kasi yun na lang ang kanya nasa kanya na yun kung gusto niyang magkwento. Hayaan mo siyang mag-explore, wala sa circle o bubble niyo. Pero pagdating sa pagpapahayag na pagmamahal, todong-todo si Kim. Samantala para naman kay Kim at Paolo, naniniwala siya na lahat ng love language na pinakamahalaga ay ang quality time. Yung oras at company na binibigay mo sa isang tao ay priceless. Talaga, kumbaga time is gold dahil hindi mo na maibabalik ang oras.